First of all, bago tayo mag-start, ito yung ibang mahalagang bagay kung saan unang natuto si Rizal at kung bakit siya napunta sa UST. Ang unang naging guro ni Rizal bukod sa mga guro ay ang kanyang ina. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya kung paano magbasa at tinuruan niya rin kung paano pahalagaan ng oras. Bukod pa ron, natutunan niya mula sa kanyang ina ang kahalagaan ng pagpapabuti sa sarili. At sinikap ni Rizal unawain ng lohika ng matematika at magsulat ng tula, gumuhit, mag-ukit at magpinta. At ang pagpapahalaga rin ng pera at natutong mag-ipon si Rizal. Bago mapunta si Rizal sa UST, siya ay nag-aral muna at nagtapos sa Ateneo. At nagtungo si Rizal sa UST para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At nung nag-umpisa si Rizal sa UST, siya ay maglalabing-6 na taong gulang sa taong 1877, buwan ng Abril. Noong unang si Rizal ay dako na tayo sa ating first report. Mother objection and Pasiano support Rizal's mother initially opposed his higher education, but Pasiano accompanied him back to Manila to continue studies. Tinutulan ng kanyang ina ang kanyang pagpapatuloy sa pag-aaral sapagkat nang lubusan sa kanyang alaala ang insidente kung saan binitay sa pamamagitan ng grote ang tatlong paring martir, ang Gomburza, sa harap ng maraming Pilipino. Nabanggit pa nga niya, minsan na sapat ang kanalaman ni Rizal at kung madadagdagan pa ito ay maaaring mapugutan din siya ng ulo. Ano nga ba si Pasiano? Si Pasiano ang nakakatandang kapatid ni Rizal. Si Pasiano ang naging mentor at naging guardian ni Rizal at naging financial supporter ni Rizal. The next one is Don Francisco supported Rizal academic pursuit. Si Don Francisco ang sumuporta sa pag-aaral ni Rizal mula sa murang edad ni Rizal. Nakita na ni Don Francisco ang katalino ni Rizal, kaya ginawa niya ang lahat upang mabigyan ito ng dekalidad na edukasyon. Discourage him from law due to the political climate. Pasiano Rizal. Jose Rizal's older brother played a significant role in shaping his younger brother's ideals and decisions. Aware of the oppressive political climate under Spanish rule, Pasiano discouraged Jose from pursuing a career in law, fearing it might place him in direct conflict with colonial authorities. Instead, he subtly guided Jose toward the field of medicine and literature, where he could still champion reforms and express nationalist sentiments more safely and effectively. Rizal enrolled in philosophy and letters for two reasons: his father wished and waiting for advice from Father Ramon Pablo. Ang unang kursong kinuha ni Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas ay philosophy and letters. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit ito ang kanyang napiling kurso. Una, ito ay alinsunod sa kagustuhan ng kanyang ama na si Don Francisco Mercado na nais para sa kanyang anak. Ang kurso may kinalaman sa larangan ng Humanidades. Pangalawa, habang wala pa siyang tiyak na desisyon para sa kanyang nais talagang taking propesyon, ay hinintay niya ang payo ng nooy rektor natin na yun na si Father Ramon Pablo na kanyang pinagkakatiwalaan pagdating sa mga ganitong mahalagang desisyon. Sa panahong ito, si Rizal ay bukas pa sa iba't ibang posibilidad at hindi pa lubusang sigurado kung anong kurso ang talagang nais niyang tahakin, kaya pansamantala niyang pinili ang kursong ito bilang paunang hakbang sa kanyang edukasyon sa kolehiyo. He passed the final examination at the age of 17, but could not receive the title due to being underage. He earned the title on November 25, 1881 at age 20. Isa sa mga maagang tagumpay ni Rizal ay ang pagpasa niya sa huling pagsusulit sa kursong Philosophy and Letters sa edad na 17 years old. Pinakita nito ang kanyang katalinuhan at kasipagan sa pag-aaral. Gayunpaman, kahit siya ay nakapasa na, hindi niya agad natanggap ang kanyang titulo dahil siya ay hindi pa umabot sa tamang edad na itinakda para sa makakatanggap nito. Kinakailangan muna niyang hintayin na siya ay maging 20 taong gulang upang opisyal na may pagkaloob sa kanya ang nasabing titulo. Sa huli, natanggap niya ang kanyang degree noong
November 25, 1881 sa edad na 20. Ay mga Wang Giancarlo, and this is academic performance at UST. So si Rizal ay nag-aral sa UST or University of Santo Tomas ng taong 1872 hanggang 1882. During yung time niya, si Rizal ay na-excel sa philosophy, while sa medicine naman is average lang. Si Rizal ay nag-aral sa school dahil sa mga ilang challenges, dahil din sa mga hostile professors, racial discrimination, and outdated na rin yung teaching methods ng ibang professors. Isa sa mga subject ni Rizal na magaling siya ay yung philosophy, na which is na inaral niya sa Ateneo. And yung chemistry and therapeutic naman ay inaral naman niya sa UST. Si Rizal nung time na yon ay naka-experience din siya ng physical abuse, to the point na inatake niya siya ng isang gwardiya sibil na lieutenant, and he was wounded in that brawl near Escolta. During nung time din na yon na nag-aral si Rizal sa UST or University of Santo Tomas, nagkaroon din siyang mga karelasyon. Included na yung fiancé niyang si Leonor Rivera, na tinatawag niya itong Taimis, si Miss L, and yung isa si Orang, na nagsulat ng Invisible Ink. Samantalang umalis din naman si Rizal sa UST para mag-aral sa Spain, dahil umaasa siyang makakahanap siya ng kalayaan or more liberal-minded na mga professors, na which is wala dito sa Pilipinas sa kanyang perspective. So I'm going to discuss is all about Rizal, first travel, life, and education abroad, specifically departure for Spain. So, noong May 3, 1882, Rizal left the Philippines secretly. Ito ang ginamit na pangalan ni Rizal sa passport ay Jose Mercado. Dito nagsulat si Rizal ng farewell letter para sa kanyang magulang at minamahal na Leonor Rivera. He also aimed to study medicine at Universidad Central de Madrid. Nariyan din ang kanyang pamilya at mga kaibigan para ihatid at suportahan si Rizal sa kanyang pag-travel dahil ito ang first time niya at mag-isa lang siya. So before umalis si Rizal, alamin muna natin kung bakit or anong purpose ng pag-abroad ni Rizal. Si Rizal may secret mission, which is yung i-observe niya yung European life and mag-a-advance study rin siya doon sa abroad. Tapos nag-ready rin siya para ma-reforma ang Pilipinas. So yun na nga, umalis na nga si Rizal at sinakyan niya na yung barko. Ang pangalan ng sinakyan ni Rizal is SS Salvadora. SS means steamship, steam-powered ship po siya, papuntang Spain. So ang first stop ni Rizal ay Singapore, where he stayed at Hotel de la Paz for 2 days before transferring to French steamer called the Jemna. Ang next na destination naman ni Rizal ay ang Sri Lanka, specifically sa Point Galle and Colombo. So, na-describe ni Rizal itong place nito bilang found one place lonely but admires Columbus elegance. So, what do you mean by Columbus elegance? Ang meaning po nito is beauty or refined charm associated with Colombo. Ang next destination naman po ni Rizal ay ang Aden, Yemen, where dito nakita niya yung camel as first time. Ang next na travel niya is yung Suez Canal. So, si Rizal ay na-amaze sa engineering at monetary ng Suez Canal. After crossing the Suez Canal, si Rizal ay nag-arrive na sa Europe, specifically sa Naples, Italy, where he explored the city for an hour, and na-impress din si Rizal sa mga business ng activity ng mga tao doon. Ang next na travel naman ni Rizal ay ang Marseilles, France. He visited the Chateau d'If, where Dante's Hero of the Count of Monte Cristo was prisoned. So, yun nga, bilang nagbabasa rin si Rizal ng mga internationally na book,
na naengganyo or naakit siya nung tourist spot na Chateau Deep, where yung si Dantes is na falsely accused ng mga tyranny. So after that, dito si Rizal nagstay ng 2.5 days before going to Barcelona. So si Rizal naman ay nag-travel ng express train papuntang Barcelona after that. So after a long travel, Rizal finally reached his destination at ito ang Barcelona. So nagstay si Rizal sa Hotel de España and at Sitges Street. May kasama siya si Thomas Cabangis. After that, he visited the Ronda de la Universidad de Barcelona and San Pablo Hospital in the city of Barcelona. So pagdating ni Rizal dito is na-describe niya yung lugar na ito. He found the city dirty, but later he admired its freedom and vibrant atmosphere. So after that, there's a new life to begin in Barcelona that will be discussed by my classmate.